Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng mga yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Philippines Trending News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Let's go! Pulong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa grupo ng US-ASEAN Business Council at US Chamber of Commerce habang nasa New York City. Ayon sa ulat ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kinuha ng Pangulo ang pagkakataon upang ipaliwanag ang ginagawang hakbang ng kanyang gobyerno upang isulong pa rin ang reforma dito sa ekonomiya. Nanawagan din ito sa mga business leaders na magbuhos pa ng investments sa Pilipinas na siyang pinakamagandang pagkakataon sa ngayon. Ipinagmamalaki rin ng Pangulong Marcos na mahalaga bilang kaagapay sa pagsulong ng bansa ang presensya ng mga negosyante para makabuo ng mas marami pang trabaho. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa ASEAN Business Council at US Chamber of Commerce. We really have to leverage whatever assets, whatever capabilities, whatever we have so that we can maximize our ability to grow and to pull the economy. Let us find new ways. Let us find new ways to partner. Let us find new ways to develop. Let us find new ways to strengthen this relationship between the United States, ASEAN, and the Philippines. And in that way, the synergies that we will find in that kind of relationship will be to the benefit of us all. Samantala, una rito nakipagpulong din naman ang Pangulo sa kumpanyang Cargill, isang American Global Food Corporation. Sinasabing umaabot rin sa 155 taon ang operasyon ng Cargill na pangunahing produkto ay itong agrikultura, farming services at sa risk management solution worldwide. May presensya rin sila sa 70 mga bansa kasama na po dito sa Pilipinas. Samantala naman, pagtutuunan ng pansin ng New Zealand ang pagpapalakas ng mga programa sa Mindanao. Ibinahagi ni New Zealand Ambassador Peter Kell kay Vice President Sara Duterte na isinusulong nila ang pagpapaigting sa peace process, programa para sa kababaihan at agrikultura sa Mindanao. Tututukan din anya ang renewable energy, capacity building, learning at training opportunities para yan sa mga Pilipino. Isa rin sa flagship programs ng New Zealand sa bansa ang pagpapalawak sa Digital Governance Space for Development Initiative. Layunin nitong gawing investment destination ng Pilipinas sa tulong niya ng ease of doing business at pag-streamline naman ng mga serbisyo sa pamahalaan. Siniguro din ng embahada na lalo pang tatatag ang bilateral relations sa pagitan niya ng dalawang bansa. Okay, punta naman po tayo sa isang napakatalinong senador. Matatawa ka pala pag sinabing napakatalino. Ito po ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung gusto nating baguhin ang Pilipinas, the friendship of Japan and the Philippines is very important. The model of Japan na dapan-dapa, but within 30 years became one of the strongest economies in the world can be. Ang pagkakalam ko mga kaibigan, ang Japan isa yan sa natulungan ng Pilipinas nung araw, nung panahon ng ating Apulakay. Our roadmap. Panahong dapang-dapa ang Japan nun mga kaibigan. Ang pagkakalam ko lang mga kaibigan isa si Apulakay ang tumulong sa Japan noon nung araw. Roadmap. Okay. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, Yan na. no? May mga ugali kayo na pagpayuhan ng Pangulo. Unang tanong, humingi ba ng payo sa iyo si Pangulong Marcos tungkol sa roadmap ng Pilipinas? Ikalawang tanong, naibigay mo na ba yung 10K na ayuda? Mag-election na naman mga kaibigan. Hanggang ngayon wala pa rin yung 10K ayuda natin. Alam niyo po, no? Senador Alan Peter Cayetano, kaya rin natin mag-formulate niya. Si Lenny nga nakakapag-formulate ng mga mahihiwagang pananalita. Ang importante po, no, sa tingin mo ba bobo lahat na nakapaligid kay Pangulong Marcos? Sa tingin mo ba bobo si Pangulong Marcos at hindi niya kayang gumawa ng roadmap?
Bakit ka nagsasalita ng roadmap? Kinukuha ba opinion mo? Wala naman yata kumukonsulta sa'yo. Bakit ka nagpapayo? Alam niyo po, bago kayong magbigay ng payo, dapat man lang may humingi ng payo nyo. Kung bigla na lang alimpungatan kayo, teka muna, kinakailangan kong magsalita. Ang roadmap ng Pilipinas, gayahin natin yung Japan. Anak ng tinapay naman. Ang dali pong sabihin nung gayahin nyo yung Japan. Culturally, ang layo po ng Pilipinas sa Japan. Di ba? Pwede nyo, yung educational system na lang Ang layo na Ang intindihin mo, yung 10K mo, wag mo na problemahin yung problema ng mga gobyerno. Ganun lang naman po yun, no? Kanya-kanya po tayong pakialaman. Wala kang pakialam. Wala dapat siyang pakialam kasi wala naman siyang pakinabang. Ano bang muto katramon? Hindi ko kailangan. Okay, punta na po tayo. Eto po, si Jerica Canindin, bago tayo pumunta kay Enrile. Notice na mahal na kumain sa labas. Mamalengke, mamasahe. After 2 years in pandemic, we now face another economic hardship. Tigilan ng kakasamba sa mga politiko. Demand more action, more solution. Ginusto nilang maupo sa pwesto. They should rise to the challenge. Tindi, no? Demand. No? Nagdedemanda si Jerica Canindin. Okay. Alam mo, Jerica Canindin, paalala ko lang sa iyo, no? Jerry Canindin. Ipapaalala ko lang sa iyo, talunan ka, no? Alam niyo may mga sapaw yung mga talunan dito sa Pilipinas Talunan ka na Alam niyo yung mga talunan dapat. Ang isang matinong talunan, ano una dapat ginagawa ng mga talunan? Dapat manahimik na lang mga kaibigan. Di ba? Kung talunan ka, dapat manahimik ka na lang at tanggapin na lang sana. Hindi yung magkangangat ka pa dyan. Di ba? Uuwi muna yan, magpapahinga, hihimurin yung mga... Kung aso yan, at talunan kang aso, uuwi kang bahagang buntot, at hihimurin mo lahat ng yung mga sugat mo mula sa labanan. Dito lang po, only in the Philippines, na yung mga talunan, nakukuha pa pong magdemanda. Ito sinabi niya, demand more action, more solution. Ginusto nila maupo sa pwesto. They should rise to the challenge. Talunan kayo Kayo magdedemand sa mga nanalo. Hayaan niyo yung mga nanalo. No? Hayaan niyo yung mga nanalo na magpasya kung anong gagawin nila. Ang tawag doon, Jerica Canindin, demokrasya. Sa demokrasya, rule of majority, ang nasusunod yung nakakarami. Dito sa Pilipinas, baliktad. Ang maraming payo ng payo, yung katulad niya, si Alan Peter Cayetano, hindi naman niya majority. Hindi nga siya majority. Rule of majority to Nag-ano kayo ng roadmap. Demand. Accountability, etc. Utot nyo. Pagtalunan kayo, himurin nyo yung masugat nyo. Pag gumaling, tsaka kayo bumira uli. Mag-regroup. Feeling nyo, kayo nanalo. Ang iingay. Sa totoo lang, kayo lang po ang tanging mga talunan na napaka-iingay. Yan ang problema rito sa mga politiko natin dito po sa Pilipinas. Kung sino mga natalo, sila yung maraming solusyon na alam. Alam nyo palang solusyonan Bakit hindi nyo ipinanalo muna? No? Bakit dapat noon palang ginawa na nila nung panahon nakaupo sila. Tulad yan, si Alan Cayetano mga kaibigan. Ang daming alam na solusyon pero nung panahon nang wala pa si Tulfo, Robin Padilla, hindi naman nila magawa-gawa. Ipanalo nyo muna yung labanan bago kayo magbigay ng mga solusyon para sa solusyon, no? Wala kayong karapatan. Sa totoo lang, sabihin nyo, ang ano mo naman, kailan ba may karapatan? Real talk. Oo. Yung nanalo may karapatang mamuno. Tangingot ba kayo talaga?
Talo kayo. Paano kayo mamumuno kung talo kayo? Paano kayo masusunod? Hindi kayo pwedeng masunod kasi talo kayo. Hindi, mahirap bang intindihin yun? Uulitin ko, talo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.